Isang pinagpalang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy na patnubay at pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang maranasan nating lahat. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, put God first, na ipinapakita ngayon yung kahalagahan na kailangan nating palaging unahin ang Panginoong Diyos ng higit sa lahat at ito ay sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Babasahin ko po yung talata sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ganito po ang sinasabi, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." Tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito na amin nga pong pag-aaralan. Salamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay at maging sa pagkakataong ito na yung niloob upang kami nga po ay makapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo nga po ito sa aming mga puso, humihiling po kami ng inyong patnubay at ng inyong gabay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral na ito po yung series natin, Why Should We Put God First? Natalakay natin nung mga nakaraang linggo. Una, because God is bigger than our fears. At nung nakaraang linggo rin naman, natalakay natin, because God is richer than our needs. At ngayon naman, sa pangatlong kaisipan, bilang pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, nang sinasabi ngayon sa atin, why should we put God first? Because God is wiser than our prayers. Ang Diyos ay mas matalino kaysa sa ating mga kahilingan o sa ating mga panalangin. Ano nga ba ito sa atin? Tingnan natin yung prayer na itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 6. Ang sabi ng ating Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung nais ng Panginoon na ituro sa atin na hindi yung kalooban natin ang siyang masusunod, ngunit yung kalooban ng Diyos na nasa langit ang siyang masunod dito sa lupa. Kaya nga, kahit sa panalangin itinuro ng ating Panginoon, ang sabi niya, your will be done on earth as it is in heaven. Na yung kalooban nga ng Diyos sa langit ang siyang maganap sa ating buhay dito sa lupa. Kaya nga kung ating pong titignan sa pag-aaral natin ito, at kahit sa ating pong panalangin o kahilingan, ang sinasabi in prayer, submit our will to God. Don't insist our will to God. Sa madaling salita, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos at huwag nating i-insist. Ito yung huwag nating ipilit yung ating kalooban sa Diyos. Bakit? Dahil God is wiser than our prayer. Mas matalino ang Diyos kaysa sa ating mga kahilingan o kaysa sa ating mga hinihingi sa Kanya. Sa ating pag-aaral na ito, sana makita natin yung mga kalooban ng Panginoon na kailangan talaga tayong magpasakop sa Kanyang nais. Kaya nga doon sa isa kong kaisipan na nakita, pray for God's will to be done in our life. Ano nga ba yung mga kailangang mangyari sa ating mga buhay? Kung ating iisa-isahin mga kapatid, yung God's will sa ating life, sa ating family, o sa marriage, sa mga may asawa, o doon sa mga mag-aasawa, kung sino yung tamang tao para sa atin, sa mga nag-aaral, sa study, sa mga work, o kaya sa iba't ibang business, vacation, doon sa mga nagnanais na magbakasyon o mag-travel, sa career, kahit sa future natin o sa ating hinaharap, na yung God's will ang siyang masusunod kahit sa ating bansa. Napakahalaga nito sa pagbili ng mga properties and even sa mga decision makings na ating pong ginagawa. Hindi lamang sa malalaking aspeto, kahit doon sa mga maliliit na bahagi ng ating buhay na kailangan pa rin nating hanapin at hilingin. Hindi yung sarili nating kagustuhan, ngunit ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Dahil ang kalooban ng Diyos ay palaging tama at ito ang pinakamainam sa bawat isa sa atin.
Kaya nga napakahalaga po ng kalooban ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy ang kaisipang ito, God answers prayer. Totoo po mga kapatid, na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga kahilingan. Ano nga ba yung ating mga kahiligang ito? Meron akong nabasa na ganito ang kanyang napakagandang kaisipan. Ang sabi niya rito, if the request is wrong, God says no. Alam po ba niyo mga kapatid, kahit yung pagsabi ng ating Panginoon na no ay isang paraan ng pagsagot niya sa ating mga panalangin. Kaya nga, kung tayo ay sinagot na no o hindi, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil meron siyang mas magandang plano at nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi pag sinabi natin God answers prayer, ang una sigurong pumapasok sa atin, palaging yes, yes, and yes. Pero dito makikita natin, if the request is wrong, God says no. Oo nga naman. Kung mali ang iyong hinihingi, bakit niya ibibigay sa iyo iyon na iyo namang ikapapahamak? Kaya nga kahit doon sa pagsabi ng Panginoon na no, alam po ba nyo, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Tapos ang sinasabi niya ito, if the timing is wrong, God says, wait, hintay muna. O kaya naman, if the motive is wrong, God says, grow. Minsan yung layunin o yung hangarin natin ay mali o wrong motive. Pero ang sinasabi naman niya dito, if we are right, God says, yes, mga kapatid. Kaya nga, sa iba't ibang aspeto, makikita po natin dito na ang Diyos ay palaging tumutugon sa ating mga panalangin. Pwedeng no, wait, grow, at syempre, yung salitang yes, kung tama ang mga bagay-bagay sa ating pong buhay. Kaya nga kung ating pong ipagpapatuloy ito, ang sinasabi lamang sa ating kaisipan, God is wiser than our prayers. Mas matalino ang Panginoon kaysa sa ating mga panalangin. Sa ating mga hinihiling, minsan mali, pero tutugunin ng Panginoon sa tamang paraan dahil siya ay mas matalino at hindi siya pwedeng magkamali. Tayo ang nagkakamali, kaya nga kailangan pa rin tayong magpasako sa kanyang kalooban. Tingnan po natin ito. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according, pansinin po natin, no, according to His will, He hears us. Ano man ang ating hinihiling na ayon sa kanyang kalooban, tutugunin niya tayo. Tandaan natin, ito po ang nais ng Panginoon dahil siya ang pinakamatalino sa lahat. Kaya nga palagi nating hinihingi at hinahanap, Lord, ano nga po ba ang inyong kalooban o nais sa aking buhay? Sabi nga niya dito sa Matthew chapter 7, mismo sa mga aral ng ating Panginoon, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Meron ba sa ating ganoon mga kapatid bago ko ipagpatuloy yung pagbasa sa verse 11? Humingi ang iyong anak ng pagkain, bibigyan mo ba ng bato? Walang ganon bilang mga magulang. O halimbawa, humihingi siya ng masarap na ulam katulad ng isda. Bibigyan mo ba siya ng ahas na kanyang ikapapahamak? Walang ganon na mga magulang. At ang sabi niya sa verse 11, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Na kung saan ikinumpare yung earthly father sa ating heavenly father. Ako, tatay na rin sa 3 anak. Kaya nga, kapag humingi yung anak ko na alam kong ikabubuti niya, syempre, bilang magulang, ibibigay ko o ibibigay natin yung pinakamainam para sa ating anak. At hindi natin kailanman ipapahamak ang ating anak dahil anak kita o dahil mahal kita. At ang sinasabi niya ngayon dito, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na higit siyang mas mabuti kaysa sa akin o higit siyang mas mabuti kaysa sa mga tao. At ang sinasabi niya ngayon dito, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kung tayo ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga mahal sa buhay, how much more ang ating Heavenly Father.
Kaya nga dito sa kaisipang ito makikita natin yung tatlong bagay. God will never give me anything that is unhelpful. Doon sa verse 9. Bibigyan ba niyo siya ng bato kung humihingi ng tinapay? Hindi. Hindi rin tayo bibigyan ni God ng anumang bagay na hindi helpful o hindi makakatulong sa atin. Doon naman sa verse 10, makikita natin, God will never give me anything that would harm me. Hindi tayo bibigyan ng Diyos na anumang bagay na ikasasama o ikapapahamak mo. Hindi niya tayo bibigyan ng ahas kung humingi tayo ng isda doon sa verse 10. At the same time, doon sa verse 11, God will only give me what's best for me. Ang ibibigay ng Panginoon, yung pinakamaganda para sa iyo, para sa akin, dahil mahal tayo ng Panginoon at dahil siya ang pinakamatalino sa lahat. Kaya nga mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong umasa sa Kanya dahil ito ang Kanyang nais na para sa ating best o sa ating pinaka-mainam. Merong isang kwento na nais kong i-share sa inyo. Sa Acts chapter 3 o Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, ang kwentong ito ay pinagaling ang isang lumpo. Maganda tong kwento dahil meron siyang hinihingi, pero yung iba yung ibinigay sa kanya na higit pa sa kanyang hinihiling. Ang sabi ng kwento ay ganito. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula nang ito'y isilang. Ito yung kanyang sitwasyon. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Kumbaga, ito na yung kanyang routine. Namamalimos, nangihingi ng tulong. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Tingnan natin yung kwento. Kumbaga, asang-asa na itong lumpo na siya ay bibigyan, siya ay lilimusan. Ikaw ba naman yung lumpo na kung saan tumingin ka sa akin? Syempre naman, aasa ka na ikaw ay bibigyan ng tulong. At ang sabi ngayon dito sa verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Nakakadismaya naman, di ba? Na kung saan, ang sinabi ng dalawa ay tumingin ka sa akin tapos sabay sabi, wala akong pilak, wala akong ginto o wala akong pera. Ano ba naman na yun? Wala akong pagkain. Parang ganun siguro. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Ano kaya yung ibibigay niya na mayroon si Pedro at si Juan? At ang sabi niya dito, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ito yung mayroon sila. Si Jesus. Wala silang pera, wala silang ginto o kayamanan, pero ang sabi ni Peter at ni John dito sa kwentong ito, kung ano yung mayroon kami, ang siyang ibibigay namin sa iyo. Ano ba yung mayroon sila? Mayroon kaming Jesus. At ang sabi niya na taga Nazaret, at dahil kay Jesus, tumayo ka at lumakad. Verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Doon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Ano yung lesson na makikita natin dito? Ulit, ang ating topic, God's answer is wiser than our prayer. Peter and John had no money to give. But money was not what the man needed most. Napansin po ba nyo na hindi naman talaga pera ang kanyang pinakakailangan? Ang hinihingi ng lalaking ito ay limos, pansamantalang tulong para sa kanyang pagkain at bukas, mamamalimos naman katulad ng routine niya na araw-araw siyang dinadala dun sa templo para mamalimos o humingi ng konting tulong at kinabukasan, mamamalimos na naman siya roon. Ito na ang kanyang buhay marahil. Pero alam po ba nyo, hindi naman pala limos o pera
ang kanyang tunay na kailangan, na kung saan higit pa roon. Ano ang tunay na kailangan ng taong ito? At ang sinasabi niya ngayon dito, he needed salvation for his soul, una. Pangalawa, and healing for his body. At makikita natin that money can't give. Mga kapatid, ito po sa bawat isa sa atin. More than money can give. Sabi nga, hindi lahat ng bagay ay pwedeng bilhin ng pera. Nabibili ang masasarap na pagkain pero hindi yung ganang kumain. Nabibili yung magagandang bahay pero hindi yung masayang tahanan o pamilya. Kaya nga higit pa roon eh. At ang ibinigay nila ay si Jesus. At dahil kay Jesus, gumaling ang lumpong iyon. Hindi lamang siya gumaling physically, ngunit spiritually, siya ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At kahit yung mga taong nasa paligid ay namangha dahil doon sa himala na ginawa ng ating Panginoong Diyos na hindi kayang bilhin o ibigay ng pera. Ulit, ang ating kaisipan, God's answer is wiser than our prayer. Ito yung ating panalangin, pero mas matalino ang kasagutan ng Panginoon kaysa sa ating mga kahilingan. Kaya nga, magpasakop po tayo sa kanyang kalooban. Ang hinihingi lang natin ay kaunting pera o limos, pero mas higit ang pwedeng ibigay ni Jesus dahil si Jesus talaga ang tunay nating kailangan at wala na tayong hihilingin pa kung ang ating Panginoon ang siyang nasa atin. Physically, pwede kanyang pagalingin, and spiritually, pwedeng-pwede kanya at kayang-kaya kanyang iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ito yung kaisipan na gusto kong i-share sa bawat isa sa atin. Why we should put God first sa ating mga buhay. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sa Tagalog, maganda yung term na ginamit sa Kanya, sa Diyos, na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Ano yung pwede mong hingin? Ano yung pwede mong isipin? Sabi nga, sky is the limit. Walang limit. Pero alam po ba nyo, mas lalong walang limitasyon ang pwedeng gawin ng Diyos kaysa sa pwede nating isipin o kaysa sa pwede nating hilingin sa Kanya. Kaya nga dito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Ito yung ating kahilingan, mas makapangyarihang dihamak ang pwedeng gawin ng ating Panginoon kaysa sa atin. Kaya nga sa ating pong kaisipang ito, sa isang quotation na nabasa ko, when we pray, God hears more than we say. Hindi ba't napakaganda? Ang naririnig ng Diyos ay higit pa sa pwede nating sabihin. Answers more than we ask. Pwede niyang sagutin ng higit pa sa ating hinihingi. Gives more than we imagine. Kaya niyang ibigay ang higit pa kaysa sa ating iniisip. In His own time and His own way. Kaya nga, patuloy po tayong magpasako sa Kanyang kalooban. God's answer is wiser than our prayer. Ito po yung ating topic sa ating pong pag-aaral ngayon. Sa aking pagwawakas, nais kong i-share ang isang poem o isang illustration na ito na napakagandang kaisipan. At ang kanyang kahilingan ay iba yung naging kasagutan ng Panginoon. At dahil iba ang kasagutan ng Panginoon, tiyak na mas higit na tama ang Panginoon kaysa sa kanyang kahilingan. Ganito po ang sabi ng tulang ito. I ask God for strength that I might achieve. Siyempre, ito yung gusto natin, no? Gusto natin ng lakas para tayo ay maging matagumpay. I was made weak that I might learn humbly to obey. Binigyan siya ng kahinaan para matuto siyang magpakumbaba. I ask for health that I might do great things. I was given infirmity that I might do better things.
At ang sabi niya rito sa karugtong, I ask for riches. Ito yung madalas nating hinihiling, no? Kayamanan, that I might be happy, para ako'y maging masaya. I was given poverty, that I might be wise. At ang sabi niya dito, I ask for power, that I might have the praise of men. I was given weakness, that I might feel the need of God. Ito pala yung mas higit niyang kailangan, na maranasan natin ang Diyos. At ang sabi niya rito sa panghuli, I ask for all things that I might enjoy life. Diba? Ito yung gusto natin. Lahat ng bagay para ma-enjoy ko ang buhay. Ano ang binigay ng Diyos sa kanya? I was given life that I might enjoy all things. Mga kapatid, God's answer is wiser than our prayer. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat dahil napakatalino ninyo na hindi nga po kayo pwedeng magkamali. Patuloy nga po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at hinihiling kung ano nga po ang inyong kalooban sa aming mga buhay na siya nga pong magganap sa bawat isa sa amin. Sa aking mga kaibigan, kapatid, hipuin nyo nga po kami at patuloy nga po naming ipagkatiwala ng lubusan ang aming mga buhay sa inyo. Dahil mahal nyo nga po kami at mayroon kayong mas higit na mas magandang plano sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga salitang ito. Naluwalhati ka nga po namin at patuloy ka nga pong masunod at maghari sa aming mga buhay. Ito nga po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Amen at amen. God bless you all po.